Regalo kay Pacman isang custom na kwentas na nagkakahalaga ng $100,000. Lahat ng titulo na napanalo na ni Manny Pacquiao sa kanyang buong karera nasa kwentas mismo. Napakaganda ng regalo na ito mula sa Rocos Jewelry. Samantala, nasa Las Vegas na rin si Ninong Chavit upang suportahan ang kaibigan na si Pambansang Kamao. Magkano kaya ang pusta ni Ninong Chavit dito mga tol? Maliit sa kanya ang 5 million na pusta. Kaya muling hahakot ng pera si Ninong Chavit kung manalo si Pambansang Kamao. Sa iba pang balita, Alexandre Usyk na nga kung wakasan na ang pagiging champion ni Daniel Dubois. Sa unang laban ni Usyk kontra Daniel Dubois, panalo naman si Usyk by TKO. Pero sinasabi ni Daniel Dubois, dapat siya daw ang panalo noon by stoppage dahil body shot daw ang patama niya kay Usyk. Sinabi ng referee noon na low blow, kitang-kita sa replay na below the belt ang patama. Kaya sinamantala ni Usyk ang pagkakataon na mag-recover habang nasa lona. Kung sakaling binilangan si Usyk ng knockdown, siguradong tatayo agad dyan si Usyk. Pinatagal lang niya ang recovery niya noon dahil tinawagan siya ng low blow. Pero itong si Daniel Dubois, pinagpipilitan niya na TKO dapat si Usyk at siya ang panalo. Kaya ngayong rematch, tatapusin na raw ni Usyk itong si Daniel Dubois. Kaya abangan ang matinding bakbakan sa heavyweight. Number 1 pound for pound si Usyk kaya dapat nasa kanyang atensyon ng media. Pero nakasabayan niya ang laban ni Pambansang Kamao sa Las Vegas. Kaya naagawan ng atensyon si Usyk. Kung may prediction galing sa mga expert ng boxing, syempre magbibigay din tayo ng prediction mga tol bilang content creator. Hindi man tayo expert pero may sariling prediction din tayo sa laban. Sa laban ni Usyk, tingin ko dyan mga tol si Usyk pa rin ang panalo. Pwedeng decision o maulit ang isang stoppage. Depende sa performance nilang dalawa. Knockout lang ang pag-asa ni Daniel Dubois dito. Kung mapuruan niya si Usyk at matumba ito hindi na makabangon, siguradong upset na. Pero kung aabot pa rin yan sa decision, delikado pa rin si Daniel Dubois. Pagdating naman kay Pacman mga tol, tingin ko lugi si Pacman kung pagbabasehan ng advantage. Pero hindi ibig sabihin na matatalo na lang basta si Pacman. Kung maganda ang simula ni Pacman, maunahan niya ng puntos si Barrios pagkatapos ng round 1 hanggang round 6. Sa 6 na rounds na yan, kailangan makalamang na agad si Manny Pacquiao. Magandang senyales agad yun para kay Pacman. Para pwede na siyang mag-relax pagdating ng round 7 hanggang round 9. Pwedeng ireserba na lang ni Manny Pacquiao ang lakas niya pagdating ng round 10, round 11 at round 12. Hindi pwedeng mag-all out si Pacman sa lahat ng rounds dahil mauubusan siya ng lakas. Kung sakali man na mauna si Barrios na makalamang ng score pagkatapos ng round 1 hanggang round 6, yung 6 na rounds na yon kung makalamang si Barrios, hindi na magandang senyales yun para kay Pacman. Dahil kung sa mga unang rounds nakalamang na si Barrios, mas lalo na ito sa late rounds. Kaya dito na lalabas ang experience ni Pambansang Kamao. Paano manalo sa mga importanteng rounds lalo na kung dikit ang score. Yung magagaling na boksingero kasi mga tol, nakabantay yan. Alam nila kung paano maipanalo ang bawat rounds. Kung nandun pa rin yung footwork niya at bilis, siguradong mahirapan pa rin si Mario Barrios. Sa late round talaga yan magkakalaman lalo na sa huling 3 rounds. Kung sino ang mauna sa first half ng laban at kung sino ang makakuha sa huling 3 rounds. Yung knockout mga tol, kusa na lang darating yan. Lalo na kung may matiyempuan ng isang solid. Pero kung kukunin ang laban sa decision, mas nakakalamang talaga dito ang may experience. Kaya pumusta pa rin ako kay Pacman by decision dahil may pag-asa talagang manalo. Kung sakali man na matalo si Pacman mga tol, normal lang ito sa sports ng boxing. Hindi na yan big deal kay Pambansang Kamao. Ang importante matapos niyang laban na walang damage sa katawan. Final weigh-in na bukas mga tol araw ng Sabado at abangan ang timbang ni Barrios. Baka mag-overweight. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.